Ako ba? Wako ang view? Okay na? Okay guys, ito yung sinasabi ko na pag meat shop, ang iyong negosyo, malaki talagang income. So, kaninang umaga ay nakabenta na tayo. Medyo malakas ngayon kasi Sabado. Saturday and Sunday, malakas dito umaga hanggang hapon. So, ngayon meron na tayong customer. Ito yung aking dinidibone. Tapos meron na akong customer. Ito guys, worth 1,200 ito. Ang binili ng aking customer ay ribs, pork belly, mga pork ribs, pork belly, ano sa paniday? Hot dog, lamas, and basta worth 1,200. And then nasundan ng medyo malaki din ang nabayaran ng ating customer. Tapos ito guys, ang ating display na nag-umpisa na akong mag-ibon. So yung isang ano natin, yung isang wala ba ako yung ano, may kuko. Yung isang slab na pork belly ay tapos ko nang na slice, tapos yun na lang ang natitira sa kalahati. So meron pa tayong kalahati dito, i-slice ko. So ito ang pork ear na. So ganyan lang guys ang pag-slice ng pork ear na. Ito na. Pwede makapal, pwede manipis. Pero si Mr., ang gusto ni Mr. ay makapal para malaki ang bayaran ng ating customer. Kasi pag manipis, maliit lang. Maliit lang ang timbang niya. Okay. Okay na, ikot dito. Abi na ko nakalimot ka ba? Noy. Kana gyud. Gusto mo tawag ka, matik yun na. Pila na? Isa kasi mana kulay stock. Pag adto na ko sa lots, wala dayon no, hurot dayon ang Yakult. Mo ba? Oo. Ana siguro ikon dia. Nay. Wholesaler. Mo kuha siguro dia wholesaler. Oo. Para na kayo. Pag abot na ko ihula naman. Idam. Salamat. Daghan pa mo deliveran. Good morning. Ito ang aking 1/2 pork carcass ngayong araw ng Sabado. 1/2 lang guys kasi marami pa akong stocks na natitira. So yan yung mga pan-display natin bukas. Okay, so ito yung ating 1/2 carcass. Maliit lang yan siya. Nasa 30 kilos plus lang dahil. Wakapot og 40 ka kilo. Tanaw na to. So, ito guys, ang resibo ng ating pork carcass ngayon, 35.16. 35.16 at 230. So, murang-mura talaga. Oo. Pero ang nagtaas ay ang ating mga dressed chicken. So, ito ay 35 kilos lang. Tapos, marami pa ako mga karning baboy sa freezer. So, yan yung i-dispose natin tomorrow. And ito yung ating Yakult. 5 case. Ang isa ay iniwan ko sa bahay namin.
Tapos guys, noong isang araw, bumili ako ng 7 pack na cream of mushroom. Tapos na-punch lahat ng 62 grams. Ang 4 kasi ay 35 grams lang. And then 36 lang ang presyo nito. Ang malaki ay 52.65. So mabuti na lang at na-check natin ang resibo. So tayo guys, no, mga siskasari, lalong-lalo na sa mga baguhan lang, i-check talaga ninyo ang resibo bago kayo magdi-display. I-check ang resibo at ang quantity kung ano ang mga pinamili ninyo. So kagaya nitong sa akin, ito ay na-punch ng 52 and then 35 lang ang puhunan. So luging-lugi talaga ako. Mabuti na lang at nakita ko sa resibo, nakita ko na na-punch ng 7, malaki lahat. So kino-complain ko sa sa lots for less kanina. So dinagdagan na lang nila. So ito ay bali 7 piraso na. At mabuti na lang meron na silang stock sa mga 35 grams. So nagkuha ako ng 5. And then keso, kasi may maghanap sa akin, murang-mura lang ang keso. Ang puhunan natin ay 36. Kasi yung egg and cheese ay mahal. 57 ang puhunan natin. So nagkuha lang ako ng 8. Yan. So ano pa ito? 2026 pa ang kanyang expiration. So okay pa yan siya. So yun guys, no, lalong-lalo na sa mga bagong nagtitinda, nag-umpisa ng magtitinda, i-check talaga ninyo ang resibo. Madali lang naman siyang tingnan. I-check natin kasi may quantity at may unit price. So, yan. Kailangan talaga i-check ang resibo para hindi tayo magkalugi-lugi. Okay? At so guys, ito ang aking isang case na chicken nuggets na breast. No, noong isang linggo ay nag-order ako ng 3 case, 2 solid pack and isang case na ganito. And then ang na-deliver sa akin ay 3 case na solid pack. So tinawagan ko ang ahente last week pa. So ngayon lang ito na ibalik sa atin kasi lugi tayo guys pag hindi ito maibalik sa atin, no. 56 plus, no. 57 almost na ang ating capital dito. 53 lang ang solid pack na green, yung ganito guys na chicken nuggets. So mabuti na lang at inihatid ng ahente ngayon. So yung isang case na solid pack ay binayaran ko na lang kasi bihira lang dumaan dito ang ating ahente ng Pure Foods, no. Wala talaga akong ahente na nagruta sa MAA. Kung hindi ay ako na mismo ang tatawag sa kanya para deliveran tayo. So kailangan marami ang order natin kasi ako lang ang sadya niya dito, kaya nga minsan lang tayo mag-order sa ahente ng Pure Foods. So eto guys ang aking chicken nuggets na breast. 70 ang aking benta, 56.52 ang ating puhunan dito. Pero mahal na ito sa palengke guys, nasa 60 na ang ating puhunan. And then isang case ay 36 packs. Okay, at tapos na akong nag-arrange dito sa aking malaking chiller. So marami tayong Yakult, dineliver sa bahay kanina.
Okay, punong-puno ang ating freezer. Mayroon pa tayong isang case doon guys sa malaking natin freezer. So yan lang muna kasi i-arrange namin yan mamayang gabi na pag na kami mag-close. So sa ngayon ganyan lang muna yan siya kasi ang importante ay pasok sa freezer. Ganito ang trabaho namin. Ganito guys ang trabaho namin everyday. Maraming trabaho. Okay. Okay, mga sis kasari, narito na naman ang aking delivery ng mga gardenia loaf bread. So, hindi ako na-expect na pupuntahan ako ni Jessie, ang aking ahente, kasi marami pa akong mga loaf bread. And then, meron siyang offer sa akin na yung mga classic na loaf bread na malalaki. Dati kasi guys, ang presyo niya, ang regular price talaga niya is 77.30 itong malaki. Itong white na classic na gardenia. Ngayon ay may promo daw sila, 72.30 na lang. So nag-less sila ng 5 pesos. So binigyan ako niya ng 2 tray. And then marami pa akong stocks. Ito pa. So sabi niya, okay lang kasi matagal pa naman ang kanyang expiration kasi nung isang araw lang yan siya guys. And then ito mga green na mga loaf bread. So nagkuha ako ng mga loaf bread na classic. At meron tayong customer. Ito guys ang ating mga display ngayong araw ng Sabado ng hapon. So marami pa tayong mga stocks. Yan guys, marami pa tayong mga karning baboy and mga dressed chicken. Pero it's okay kasi marami tayong freezer. Yan naman talaga guys ang ating meat shop. Hindi talaga yan mauubos lahat. So pag close namin ang daming ililigpit. Kaya nga lagi kong sinasabi na trabahuso ang meat shop pero malaki ang income natin dito. So dito namin napapaaral ang aking 4 na mga anak. So sa awa ng Diyos, isa na lang ang estudyante ko ngayon. So eto guys ang view sa harap ng aming meat shop. Nasa corner kami, so ang daming mga sasakyan dyan na dumadaan. And then sa likod yung ating grocery store. At ito pa yung mga loaf bread, mga overstock. Tapos dito ko nilagay guys ang 2 tray. Yan yung bagong dineliver na may less na 5 pesos kasi pag i-display natin yan doon, yan yung uunahin na pipiliin ng ating customers. So dito ko nilagay muna sa loob para mauna nating ma-dispose yung dating dineliver kasi ito ay mga bago. So Sunday and Monday. So sa next week na ito, i-display natin sa labas. Okay.